Network Entertainment. Ang background lang is nangyari yung earthquake ng October 2013. So after that, was analyzing yung post-earthquake shoreline movement. So to delineate yung shoreline during that post-earthquake period, pangalawa is to characterize yung movement nung shoreline na yun, kung seawards ba or landwards, and then gaano kabilis yung movement na yun, and then pangatlo is also to determine the velocity of the vertical land motion dun sa area na yun in the post-earthquake period of study. And also, I was analyzing other geodetic data such as the tide gauge, sea level dun sa area na yun, and kung meron ba siyang related results dun sa aking study. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socio-economics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-scientista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is a geospatial specialist whose work focuses on applying geographic information systems, remote sensing, and spatial data analysis to real-world environmental and infrastructure challenges. She holds a Master of Science in Geomatics Engineering and a Bachelor of Science in Geodetic Engineering from UP Diliman. She has contributed to national projects on solar energy resource assessment and coastal sea level rise. And she has published research using satellite radar data
for environmental monitoring and risk analysis. So without further ado, let's all welcome Engineer Maria Divina Angela Bauzon. Hi, thank you. Thank you so much for having me. Ayun, so welcome sa podcast, Angela. At bago tayo magsimula, no, kung nag-enjoy kayo dito sa podcast at gusto nyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. Makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcasts, and Facebook. Paki-rate na rin kami ng 5 stars para mas madami pa tayong maabot na audience. So, konting backstory lang. Magkakilala na kami ni Angela before kasi lab mates kami sa Coastal Sea Level Rise project nung nasa UP. At ayun, naging research assistant ako for a short time dun sa engineering. At ayun, madami-dami rin kaming na-publish na papers sa project na yon. Pero ang pag-uusapan natin for this episode ay hindi tungkol dun sa Coastal Sea Level Rise but rather sa naging master's thesis ni Angela. So tungkol ito sa paggamit ng satellite data para ma-monitor ang paggalaw ng lupa sa Bohol pagkatapos ng 2013 earthquake. At episode recommendations lang, may previous episodes na rin tayo na related dito. So please check episode 29 with Dr. John Dale Janala. Ang pinag-usapan naman namin doon ay yung paggamit nyo ng satellite images para tignan kung saang part ng latest segment ng Philippine Fault yung nag-accumulate ng stress. And on a related topic ng tungkol sa earthquakes, please check episode 79 with Dr. Leonila Bautista ng FIVOX. Ang pinag-usapan namin doon ay pag-estimate niya ng magnitudes tawag nito? Tama, magnitudes and epicenters ng mga earthquakes na nangyari during the Spanish times by analyzing yung mga historical na damage reports. At madami na ring earthquake-related topics dito kasi nga geologist ako at yung faults and earthquakes ay isa sa mga research interests ko. So browse nyo lang yung mga episodes natin dito. So ayun, going back dito sa focus natin for this episode, the usual, bago natin pag-usapan yung naging research ni Angela, kilalanin muna natin siya as well as yung naging journey niya as a scientist. So first question palagi dito, Angela, bakit geodetic engineering ang kinuha mo na kurso nung college ka? Hmm. So nung nag-college ako sa UP, ang course ko talaga is hindi geodetic engineering. So nag-umpisa ako sa computer engineering and then later on na-realize ko na naging fascinated ako sa mga maps, sa satellites kasi, ah na-appreciate ko yung, data or yung information na nakita natin sa mga, satellite images and then sabi ko tinanong ko sa sarili ko, ano kaya yung course na mas related, sa gano'ng, kind of expertise? And then later on nakita ko sa Acad Oval yung mga nagse-survey. So meron silang ginagamit na total station and then nalaman ko na yung ginagawa nila is, related sa geodetic engineering. And dun na pumasok sa isip ko na mag-shift sa GE. So from there, marami akong natutunan na sobrang broad kasi pala ng geodetic engineering na hindi lang siya surveying. So, papasok din dun yung mga satellite images, and then yung mga geographic information system. So, marami akong parang hindi pa pala nade-discover about GE na hindi lang pala siya land surveying but mas broad pa yung topics na nako-cover niya. So, I think yun yung naging entry point ko sa GE. Nung binanggit mo yung nagse-survey sa Acad Oval, may naalala lang ako nung undergrad kasi nung time namin required kami sa geology kumuha nung GE11 na course. Tapos 'di ba may yun, may mga yun nga yung exercise na dun sa oval nagle-level tapos may anong tawag dun sa yung parang sina mo?
Yung digital level or yung total station? Yun total Or oo. station. Tapos yung ginagawa namin dun sina-sight namin yung mga nagde-date dun sa ano, sa oval. Sa Opet at Cloud, Opal, oo. Marami actually. So Kahit sa ginagawa niyo Laguna rin yun? marami. Mga ganong kalokohan nung mga students. Tapos makikita mo ano, mga taga ibang schools na nagde-date dun sa Kadobal, sina-sight mo dun sa ano. Oo. Tas lagi rin nilang tinatanong kung camera ba yan or ano yung sinisilip nila diyan. Pero hindi naman yun nagre-record ng ano 'di ba, video, pang-measure lang yun ng mga levels. Parang sina-sight mo lang yung ruler dun sa malayo, parang ganon lang siya. Oo, parang may sine-set kang target or mirror, oo. Curious ako dun sa ano, sa computer science, bakit yun ang una mong pinili na ano, Computer pinili na course? engineering. Ay, Um, computer engineering pala. Computer engineering. I think nung high school na rin, I think siguro na-fascinate ako sa circuits. And then, siguro na-realize ko later on na mas gusto ko yung may kinalaman sa maps, sa special information science. Kaya ako divert or nag-shift into geodetic engineering. Ano ba yung ano, yung job prospects ng geodetic engineering graduate? Kasi 'di ba parang kadalasan yung yung view sa kanila sila yung taga-settle ng mga disputes sa lupa ng mga pamilya. So, can you share din ano yung mga other job prospects ng isang geodetic engineer? Oo. So, oo, kasi since very broad naman yung geodetic engineering, so masasabi ko na iba-iba talaga, kung saan mong field gusto. Kumbaga, kung gusto mo talagang outdoor field survey, so magiging field surveyor ka. But then if yung gusto mo yung nagpo-process ng data na kinuha sa field, usually magiging GIS technician ka or yung GIS data analyst. And then if meron naman din yung related sa sensors, which is yung sa remote sensing side ng geodetic engineering. So, sila naman yung mga nagre-refine nung mga sensors or yung may mga maraming alam sa instruments na rin na related sa GE. Share ko lang din sa audience, medyo malaki rin yung overlap ng ano, geology at yung geodetic engineering. Kasi nga nung nandun ako sa engineering, yung project namin nila Angela ay tungkol sa coastal sea level rise. So yun din yung first time ko na-introduce sa Python programming at pag-analyze ng satellite data to measure yung sea level, as well as yung kung paano nila sinusukat yung sea level gamit ang tide gauge. Kasi very interesting din siya na concept sa akin, kasi for example sinusukat mo yung sea level, dapat yung zero na starting point, parang ruler, yung zero na starting point dapat ano, i-set niyo kung saan niyo sisimulan yung pag-measure. So ayun, very, very interesting siya na field. And then from college naman, what made you decide na ano, mag-pursue pa ng grad school? Oo, yung pag-pursue ko ng further studies. So, since nung nalaman ko, during my bachelor's ng GE na sobrang broad talaga ng geodetic engineering. So, may mga iba-ibang specializations sa GE, which is yung geodesy, which is related sa, pag-build ng mathematical model ng Earth, and then geographic information systems, which is yung related sa storing, analyzing, visualizing geospatial data. And then yung remote sensing naman is yung pag-acquire ng, remotely sensed images, of the Earth. So, mas, nung undergrad ako kasi yung advisor ko, si Doc Lally is also, nagse-specialize siya sa geodesy as well as remote sensing. I think mas na-figure out ko or mas na-realize ko na mas gusto ko nung remote sensing kasi mas fascinated ako dun sa satellite images, satellites, how satellites work, saka yung how the sensors works, paano natin siya
magiging efficient para makakuha nung, Earth observations. Kaya ko naisipan na mag-pursue ng, ah, specialization sa remote sensing. And also because I would say dahil na rin sa availability nung scholarship which is yung DOST, ERDT kaya ako naengganyong mag-pursue ng masters. Malaking bagay din talaga yung ano, yung mga DOST scholarships, eh. Oo, saka malaking help din siya in terms of yung mga cost na may incur mo, while doing your research din. So speaking of yun nga, yung pag-pursue ni Angela ng masters, I think pag-usapan naman natin itong paper niya. So ang title nito ay Ground Deformation Analysis Caused by Post-2013 Earthquake in Bohol, Philippines. So Angela, first question palagi sa segment na 'to, can you explain your paper in one sentence, tungkol saan ba ito? Okay, so to put it simply, yung paper na 'to is about analyzing yung post-earthquake, shoreline movements sa Bohol, Philippines. So, ang objectives nitong paper na 'to is to delineate yung post-earthquake shoreline from 2014 up to 5 years post-earthquake. So, ang background lang is nangyari yung earthquake ng October 2013. So, after that, yeah, was analyzing yung post-earthquake, shoreline movement. So, to delineate yung shoreline during that post-earthquake period. Pangalawa is to characterize yung, movement nung shoreline na yun, kung seawards ba or landwards, and then gaano kabilis yung movement na yun. And then pangatlo is also to determine the velocity of the vertical land motion dun sa area na yun in the post-earthquake period of study. And also, I was analyzing other geodetic data such as the tide gauge, sea level dun sa area na yun, and kung meron ba siyang, related results dun sa aking study. Yung interest mo sa ano, 2013 Bohol earthquake, bakit yun ang earthquake event na naging interested ka? Okay. So actually no undergraduate, we were working on, active GNSS naman dun sa area na yun. We were, studying about it. Wala akong, Ano ano um pala yung ano, GNSS for the ano, for the Okay. sake ng So audience? yes, oo. Thank you for that question. Ang GNSS is, an umbrella term for GPS. So GNSS is Global Navigation Satellite System. So yun ay nagde-determine ng coordinate or position mo on the Earth. And yeah, no undergraduate, we were working on some active GNSS data. And I think walang wala akong deeper reason behind, bakit yun yung pinili naming area. So far siguro may influence na rin dito yung, adviser namin si Doc Lally since, during that time malaking event siya. So I think naturally, gusto natin ng further analysis about that event. So I think yung adviser na rin namin yung, nag-recommend sa'min na yun yung gawing research topic. Inassign na lang ni ni Ma'am Lali. Yeah. Ito rin yung di ko alam ano yung tamang wording, kung thankful ba or some things kasi, well, damaging naman palaging earthquakes. Pero kasi 'pag may earthquake laging nagkakaroon ng thesis or research yung mga geologists or yung mga earth scientists. Hmm, Kasi madami kang puwedeng tingnan, like yung ano, yung movement and and some so other things. Ay, can you share din yung ano yung naging results niyo dun sa ano, sa undergrad niyo na thesis sa pag-analyze ng GNSS?
So far, pinakita lang dun yung potential nung active GNSS as also para ma-characterize yung pre and post earthquake movement. So bale makikita dun na parang may trend ano yung trend na tinitingnan natin na kung magkakaroon ba ng earthquake dito sa area and then kung ano yung trend na makita mo like after the earthquake, parang gano'n. So, pinakita lang talaga dun yung potential nung active GNSS na instruments. Kapag kapag active, 'pag sinabing active, anong ibig sabihin ng active GNSS? Continuous yung measurement niya or parang pupunta ka sa lugar na 'to at this time tapos after some time babalikan mo naman. Mm. So, 'pag sinabi nating active GNSS, yun nagme-measure siya continuously, unlike na passive GNSS na pupunta ka dun to get your data, ah, through fieldwork, gano'n. Gano'n yung difference niya. Okey, ngayon going back dun sa ginawa mong master's thesis, um, curious ako paano mo naisip yung concept na gagamitin mo yung shoreline change to monitor yung ano, yung ground deformation after nung earthquake? Paano nag-come up yung ganong idea? Okey, siguro dahil na rin dun sa availability nung dataset and then yung current, geospatial technique na alam kong gawin during that time, nag-come up lang sa'kin na, puwede ko palang gamitin yung Sentinel-1 radar imagery to delineate the shoreline and then gamitin ko siya, to have like a time series ng shoreline sa iba-ibang throughout that period. So, parang kinuha ko yung shoreline per year and then ginamit ko siya, ah, to use, the SAS as well, Digital Shoreline Analysis System. And then parang from there, parang kinorelate ko na lang yung iba't ibang data and also the remote sensing techniques that I know na, puwede palang i-relate yung trend nito, dataset na 'to, dito sa dataset na 'to. So, malaki din yung naging guidance ng adviser ko, ah, throughout my research para ma-confirm ko na nagme-make sense yung gusto kong gawin dun sa geospatial data. Ayun, so siguro recap ko lang so far yung ano, yung methodology. So bale gumamit ka nung eto yung shoreline change using yung radar images, tapos gumamit ka din nung tinatawag na INSAR to tingnan din yung vertical land movement as well as yung sea level. So siguro isa-isahin natin yung ano, Hmm, kumbaga yung idea nung bawat methodology na yun kung paano mo siya ginawa. So yung dun sa shoreline change, can you share anong satellite yung ginamit mo dito? mm. So, nung dinelineate ko yung shoreline, for that area, so gumamit ako ng Sentinel-1 ground range detected imagery. Sentinel-1 is yung image niya is radar imagery. So, as compared to optical, magkaiba siya na technology. Mas appropriate yung, um, radar imagery kapag, um, mas gusto mo ng kumuha ng measurements at night or kumuha ng mag-acquire ka ng data through clouds, through smoke, in the rain. So, parang regardless kung ano yung weather conditions sa area, makakakuha ka pa rin ng data dun sa area na yun. And magiging distinct yung, difference ng yung backscatter ng land and also ng water dun sa radar imagery. Ginamit ko yung Sentinel-1 ground range detected imagery para mag-delineate ng shoreline sa area na yun. So yung next question ko dun, paano
paano dine-delineate yung shoreline? Manually tine-trace or may automatic technique para ma-delineate yung shoreline na yun? Mm. Gumamit tayo ng, supervised image classification sa, radar image natin. So, para kukuha tayo ng, regions of interest dun sa image and then ile-label natin siya na itong threshold na 'to, let's say kumuha tayo ng rectangular samples dun sa image, parang classify na natin na yung threshold na 'to, yung area na 'to, kapag ganito yung kanyang value or yung kanyang average value sa region of interest na nakuha natin, classify natin siya as water. Kapag ganito ang range of values niya, classify natin siya as vegetation or built up areas. And then kapag ganito naman, ito yung exposed, area or exposed intertidal habitat, something like that. So far supervised classification yung ginamit natin dun sa ating radar image. If I remember correctly, ang ganda nung results din ng pag-track nung shoreline na 'to, eh. Kasi 'di ba sa audience natin kung matatandaan niyo, nung nangyari yung earthquake, yung na-uplift yung coral reef, 'di ba? So so very distinct talaga siya dun sa ano, sa images na very confident ka dun sa trace, unlike na kapag beach yung ano, beach or mabuhangin yung shoreline mo, medyo may ano, eh, may uncertainty. Pero dito sa case nila parang, well, hindi naman nawawala yung uncertainty pero mas sure ka dun sa nade-delineate mo na trace. And yung idea nga parang ano lang din, yung land cover mapping na ginagawa ng mga students kapag introduce sila sa remote sensing. Tama ba yung ano, yung analogy ko? Oo, oo. Ayun, and, yung next naman ay yung paggamit mo sa PS-INSAR. So ano naman yung ano, ano naman yung Mm. PS-INSAR? So yung persistent scatter interferometric synthetic aperture radar. So, yun or PSINSAR. So, yun naman yung tinatawag natin gumagamit tayo ng may ina-analyze tayong persistent scatterers. So, ano yung mga persistent scatterers? Sila yung mga radar reflectors na nagre-reflect ng backscatter consistently. So, usually sila yung mga buildings sa mga built up areas, mga corners ng buildings, lampposts, mga gano'n, and then mga built up structures. So, ang idea behind this is that, lagi silang nagre-reflect ng consistent na backscatter. So, parang yun yung nagiging reference natin ng displacement. So, kumbaga tinitignan natin yung, persistent scatterer na yun for a period of time. And then dun tayo nagre-reference ng displacement kasi alam natin na nandun lang siya, like hindi siya gumagalaw. I mean, nagre-reflect siya ng backscatter consistently. So from there, parang alam alam natin na parang 'pag nag-measure tayo from that, parang yun yung name-measure natin na displacement, representative nung area na yun. So, for example, may image ka, hindi yung buong image na yun may measurement ka nung kung umaangat or bumababa ang lupa, may mga certain points lang. So, yun yung Yes, mga oo, persistent scatterer. oo. Ang ano ko siguro, isa kong note is, mas okey siyang gamitin sa mga urban areas na meron nung mga persistent scatterers na yun. Kasi mahirap 'pag ano 'no, 'pag forest. Kasi yung mga puno hindi naman sila gano'n ka kumbaga permanent Mm. na structure. Kaya usually parang nag-i-install na rin sila ng mga, yung mga corner reflectors sa mga gano'ng areas para magkaroon din ng, like sa mga like heavily vegetated areas or like sa not urban areas, naglalagay sila ng mga corner reflectors na at least meron Ah, kang makikitang gano'n dun sa area na yun. so ikaw mismo mag-i-install nung permanent Mm, persistent scatterer mo, ayos, mm.
Yung siguro yung next question ko dun, paano nagwo-work yung pag-measure niya nung ano, nung offset nung lupa? Kasi 'di ba parang ini-imagine mo siya kukuha ka lang ng picture, Hmm, tapos sa next na punta ng satellite kukuha siya ng picture. So sa picture na yun paano niya sinusukat yung movement na yun ng lupa? mm. Meron namang isang product yung mga radar, satellites na tinatawag nating SLC or Single Loop Complex. So, yun yung product na ginagamit natin sa 'pag gusto natin gamitin yung INSAR techniques. Hindi natin ginagamit yung, GRT na product which is yung, in-explain ko kanina which is yung ground range detected kasi yung ground range detected images is more of yung sa mga classification or yung sa mga general, mapping and remote sensing na visualization. But if we're gonna analyze yung mga phase changes nitong mga radar imagery, so ginagamit natin yung single loop complex or yung SLC images. Dito sa single look complex, kumpleto yung information na nakuha natin, doon sa radar satellite. So, nandito yung mga phase, information and then ang idea ng pag-acquire ng data ng, radar satellites is naka-slant siya, like hindi siya like directly above the area kumukuha ng image. So, ang idea nun is kasi parang nakukuha mas nag-ooperate yung radar, by measuring the distance. So, kumbaga, for example, meron tayong mataas na structure like sabihin na nating mountain or building. For example, kumuha ka kasi ng data from above. So, ang nakikita mo lang is yung top ng mountain or nung hindi mo nakikita kung gaano siya kataas. 'Pag naka-slant ka kumuha ng data is nakikita mo yung ilalim, nakikita mo yung top. So, at the end nakikita mo kung gaano kataas yung building, gaano kataas yung structure, yung mountain, natural features, topography nung area na kinapture mo yung data. So, yun yung idea ng, radar imagery. Kung umabot kayo sa puntong ito, alam kong nag enjoy kayo sa kwentuhan natin kasama ang ating mga Pinoy scientists. Kaya pasensya na kung naistorbo ko kayo. Gusto ko lang ipaalam na mayroon na tayong Patreon kung gusto nyo mag-enjoy ng mga exclusive benefits at syempre supportahan din ang Behind the Science podcast financially. $5 per month lang siya at kung gusto nyo i-avail ang subscription na ito, punta lang kayo sa www.patreon.com/btspodcastph. Ayun, so tapos na tayo dun sa paggamit ng shoreline, tapos na tayo sa PSINSAR. Next naman yung ano, yung sea level. Paano nagagamit yung sea level to measure itong movement ng lupa? Mhm. Actually, yung tide gauge sea level is ginamit ko lang for validation nung vertical land motion na na-derive ko from processing yung PS-INSAR. So, since ang interesting part kasi dito is doon sa area ng, um, earthquake which is yung Sandoan and Maribojoc, subsiding siya and then doon sa area naman ng Tagbilaran City is, nag-a-uplift siya ng very slight. So, yung doon sa area na, ginawan ko ng PSNSAR study is like kasama dun isang malaking study area ng kasama yung Loon and Maribojoc na nasa taas and then yung Tagbilaran City naman na nasa baba. So, yung tide gauge or yung tide gauge sea level data na nakuha ko is Tagbilaran, tide gauge station is nandun sa city, sa ibaba. So, gusto kong ma-validate
kung tama yung, velocity ng vertical land motion na nakuha ko from PSINSAR kaya ko ginamit yung tide gauge sea level. So, since dun sa result ng PSINSAR nagkaroon ng uplift doon sa Tagbilaran City and nakita natin sa Tagbilaran Tide Gauge Station data na yung trend niya is pababa. So, nag-uplift ng konti yung Tagbilaran City and then yung tide gauge, trend naman is pababa. So, that means na yung na-derive ko from PS-INSAR is confirmed na nag-a-uplift yung Nag-a-uplift. area na yun, yun. Ayun. Actually medyo yung usapin ng sea level pala, tide gauge sea level at ano, yung sa lupa. Siguro medyo magulo siya isipin, pero kung i-visualize mo 'di ba, yung tide gauge halimbawa dito siya sa kamay ko nakadikit diyan, tapos 'di ba yung lupa umaakyat bumababa, tapos 'pag dito lang yung sea level mo, kapag nakikita mo na bumababa yung sea level, yung kamay ko umaakyat siya para lumiit yung gap dito sa sea level at ano. So yun lang yung para lang ma-imagine nung audience natin. Ayun, and very, very actually madami kayong makikita na study na ginagamit nila yung comparison ng tide gauge sea level at yung sea level na nakukuha lang nung satellite to estimate yung vertical land movement. Kasi as we mentioned nga, yung tide gauge mo affected siya ng land movement, pero yung satellite mo hindi siya affected ng land movement. So kung kunin mo lang yung difference nila, may estimate ka na dun sa land movement. So yun. So since na-discuss na natin yung methodology, yun nga yung shoreline phase INSAR and yung sea level. Ta's medyo na-discuss na rin ng konti ni Angela yung results nung sea level measurements. So can you expound dun sa results na nakita niyo dun sa Loon, Maribojoc at Tagbilaran City with all this data na ginamit mo? Mm. So far, bale yung naging results of this study yung ano na rin, naging conclusion dito is successfully nagamit natin yung Sentinel-1 na SAR images to delineate yung shoreline and also yung to produce or to analyze yung naging vertical land motion sa area na yon in the post-earthquake, period of study. So, ang nangyari is, nalaman natin na during that, period nagkaroon ng, um, negative, bale landward, shoreline, linear regression rate dun sa Loon and Maribojoc, area. And also, nalaman na rin natin sa vertical land motion via PSINSAR na nagsa-subside yung area na yun ulit. So, yeah, ano kasi ang nangyari sa study area natin is yung nag nagkaroon ng ground uplift. So, parang may na-expose na coastline or na shore area. So, bale sa post-earthquake period of study natin dito sa thesis na 'to is, unti-unti na siyang nagsa-subside ulit via nalaman natin na yung shoreline is napupunta na landwards and nalaman natin na yung vertical land motion niya during that post-earthquake period of study is pababa na rin. At siguro dagdag ko lang din kasi ngayon dumadami na rin yung mga coastal erosion studies sa Pilipinas compared to years before. Mas may sense yung vertical land movement kaysa na-e-erode yung shoreline kasi ayun nga, coral reef nga siya, and then in a very short span of time, malabo na ma-erode agad yun ng waves. So mas may sense yung movement ng lupa at mas na-reinforce nila yung idea na yun gamit nga dun sa
ang PS INSAR at yung tide gauge sea level na ginamit nila. So, ayun, I guess madami na kaming na-discuss dito sa ano, sa paper. May ano ba, may na-miss ba ako na na question or may gusto kang idagdag na result na hindi natin nabanggit kanina? So far, I think na-discuss na natin yung important points and as well as yung methodology din nung, general methodology din nung research saka yung mga available na remote sensing data products na puwede nating gamitin. I think, okey na. Ayun, so for anyone interested, ano, check niyo lang yung paper. Again, nasa nasa caption yung link dun sa paper. Ngayon naman, siguro pag-usapan naman natin yung more on behind the scenes in doing this study. Paano yung funding situation ng Yan. study na 'to? So far yung, since product siya nung, buong degree ko from the Master of Science of Geomatics Engineering gamit yung, supported by the DOST Engineering Research and Development for Technology. So ito yung DOST or DT na tinatawag. Yun yung naging major source ko ng funding for this, research as well yung entire, study ko ng ano, ng geomatics, Master of Science in Geomatics. Magkano yung thesis fund may thesis fund ba yung ano, yung sa ERDT? Naalala mo pa or hindi na? Actually, hindi ko maalala yung value but ang naalala ko is meron silang provided if kailangan mo talaga mag-field work or kailangan mo ng machine, instrument to do your thesis, meron silang ina-allocate na fund for that as well as yung stipend every month. Kasi naalala ko pandemic 'to, eh. So, can you share din ano yung mga challenges in doing this study, lalo na nung pandemic? Siguro masasabi ko yung data gathering talaga nung buong study is kailangan mo kasi malaman kung ano yung mga data na available and kung usable ba siya and kung kailangan mo pang mag-field ulit and may added complexity na during that time kasi pandemic yon. So, parang nagkakagulo yung mga tao and parang kailangan mo 'tong tapusin kumbaga and so I think yun yung naging major challenge for this, study so far, pero, naging smooth naman yung, collaboration with the other agencies, with in regards to yung data gathering and also kung nalaman mo na meron palang mga data portals na available and yung siguro yung I think kailangan mo rin talagang magtanong sa mga agencies kung kaya ba nila magbigay ng ganitong data or how long would it take them to give you this data set and then marami din kasing nagiging signatories, eh, pagdating dun sa, um, pag-request nung data and minsan, hindi nila tinatanggap yung scan copy lang. So, kailangan mong pumunta and magpapirma, ayun. Pero so far, ano naman, naging smooth naman yung collaboration, I think with NAMRIA as well, pati PHIVOLCS and yung isa, PhilLiDAR project as well and yung UPT-CAJP. Nasa budget ba sana yung ano, yung pag-field work dun sa Bohol or or hindi yun nakaplano? Ah, I think, yes, part yun nung initial plan way before, I think that was before pandemic happened. And then, I think for about 2 years na parang very complicated na yung naging logistics and permits and everything.
para mag-travel. Yun din yung naging, isang complexity kumbaga dun sa methodology nitong study na 'to. Ang dami ring hindi natuloy na ano, na mga fieldwork talaga nung pandemic times, eh. Kasi 'di ba dati ayun nga, yung sa coastal sea level rise na project dati, Hmm. madami din dapat sana tayong mga fieldworks na gagawin pero walang walang natuloy. Yung ano naman, tungkol naman sa hardware, anong klaseng computer yung kailangan to do all of this na data processing na ginawa mo? So far yung ginamit kong computers is yung kaya ding mag-run nung mga common GIS software like yung QGIS. May ginamit akong isa pang software which is yung SAR Pros, which is, malaking part siya nung study ko kasi dun ko talaga nakuha yung results nung PS in SAR. So, yung SAR Pros na 'to is hindi naman siya gano'n ka-resource intensive and, nakakuha din ako ng request, dun sa trial license dun sa owner nung product. So, actually thankful din ako na binigyan din ako ng trial license, nung product na yun ta's parang very approachable naman din yung may-ari nung software na yun. Ay, so far, yun. So, hindi naman so far kung kailangan mo lang ng computers na kaya mag-run nung GIS din. Kasi malaking data din yung, SAR imagery products. Yung Surpros, ito yung ano 'di ba, kung tama yung pagkaalala ko yung MATLAB 'to na ano 'di ba? MATLAB siya na plug-in ba yung term or something? Para siyang oo, para siyang hindi ko maalala kung MATLAB siya but I think parang very portable na software na parang yung GUI niya is very basic. Oo nga naalala ko 'to. Oo, oo. Tinuro niya 'to sa'min, eh, pero wala nahirapan ako. As a non-engineer mahirap siya sa'kin pero ang interesting lang din na ano, yung mga ganitong klaseng software, kailangan mo lang din talaga maghanap sa literature kung may gumawa na nung mga software at kung may binibigay sila ng mga free trials. Ta's mag-reach out kayo dun sa author na yun. Yun yung I guess isa sa mga natutunan ko din sa sa mga ginagawa niyo. So dito sa study, aside aside nga sa pandemic, ano yung mga masasabi mo na very memorable na good and bad experiences in doing it? Good and bad experience. Okay. So aside sa pandemic, I think marami akong parang sobrang dami kong inaral na techniques or like remote sensing techniques na related dun sa SAR processing. And then sobrang na-enjoy ko yung, um, pag-study dun sa techniques na yun even if may konting complexity siya pero I would say naging good experience siya for me kahit parang eto lang yung kailangan mong result pero yung ginawa mong ano is Oo. sobrang dami. I think advantage and disadvantage yun and parang siguro nalaman ko rin yung advantage nung paggamit nung SAR, image product kasi parang usually gumagamit tayo ng optical image products and then meron din palang ganito for, related dun sa study mo na mas okey siyang gamitin 'pag ganito yung, study mo. I think yun yung masasabi kong, good experience for me and as well kasi a lot ng explanation dito sa study na 'to um, is kailangan ko mag-consult, sa geologist or sa scientist like you and also Doc Siringan para ma-explain.
kung bakit gano'n yung result. Like kaya ka siyang, i-process subjectively and then ito yung numbers, ito yung results, but ano yung ibig sabihin? I think yun din yung na-appreciate ko nung ginagawa kong study, yung to consult with different experts na kayang makipag-collaborate and mag-explain nung science behind, these methods. For anyone interested na mag-aral nung processing nung SAR data, ano yung mare-recommend mo na resource as a Um, starting point? hmm, yung since, ito ay isang Sentinel-1 product, so yung European Space Agency, meron silang, help section dun sa website and then actually meron din palang, um, resources yung I think NASA. And then, naging useful siya sa'kin to understand ano yung mga steps involved dun sa pag-process nung, SAR imagery. Kasi, um, step by step talaga nila yung process, dun sa kanilang manual, kumbaga dun sa kanilang help page kung bakit kailangan mong gawin 'to and ano yung purpose nito and then ine-explain din nila ano yung parameters, doon sa kanilang help page. So, yun naging very useful talaga yun for me, dun sa processing as well as yung documentation nung software talaga. For example, yung SAR Pros, kailangan ko talagang basahin yung documentation nung software na yun since, ginawa yun nung author specifically for that purpose kaya very well documented naman yung software na yun. Saka sa audience natin, echo ko lang yung sinabi ni Angela na pagbabasa nung documentation, nung mga manuals. Please ano, sa age ngayon na uso na ang AI at mabilis lang i-load yung mga PDF files na 'to sa AI at ipa-explain sa inyo, ugaliin niyo pa rin na kayo yung nagbabasa nung manual na yun para maintindihan niyo fully yung mga ganitong klaseng software. So ayun, at dito sa study, at what point did you realize na puwede niyo na siyang ipasa for publication? Hmm. So, dito sa study since consult ako with different experts, sa GE and also sa MSIC, Doc Siringan and also bale ang naging, advisors ko dito is si Doc Blanco, Doc Siringan, and Doc Lally. So maraming beses namin siyang ni-review and actually if maraming beses naming, minodify, inulit-ulit yung methodology and naalala ko lang may time pa rin na may actual time pala na kailangan kong ulitin from the start yung ginawa ko for some reason. And then so I think yun din yung parang isang part na parang may frustration on my side pero naiintindihan ko kung bakit kailangan kong gawin yun. So, ang daming beses naming inulit-ulit yung processing and inulit namin ang daming scenarios naming triny na kung nagme-make sense ba na relevant ba 'tong processing na 'to or not or may point ba na gawin mo 'tong processing na 'to or not or hindi siya relevant at all. So, kung may time talaga na kailangan mong gawin yung buong processing from scratch and then if possible nga kumuha ka ulit ng panibagong data na mas maganda. So, may time talaga na ginawa ko ulit yun and then I have to start from the beginning. Nakaka-frustrate pero part yon ng research. Part talaga siya ng siguro yun yung natutunan ko na may ano talaga, trial and error kang gagawin
na hindi mo puwedeng gawin 'yan in one go lang tapos sa tingin mo tama na yung ginawa mo. Kung yun nga, if possible gawin mo paulit-ulit and paulit-ulit tama yung result or kung ilang beses mo na siyang ginawa and sa times na number of times na ginawa mo yun is pare-pareho yung naging result and that's the time na, okey, nagme-make sense yung ginagawa mo. And then I consulted a lot of times sa advisors ko kung tama yun and also I consulted with, different experts para i-explain ano yung ibig sabihin ng results. Like, I can only give numbers, I can only give, values and objective ano, pero bakit minsan Ay, speaking about that pala hindi natin na-discuss bakit bumababa na yung lupa pagkatapos ng earthquake. Sinabi lang natin na bumababa pero hindi pa natin na-explain bakit. ayun. So yung elastic rebound theory ng earthquakes parang ano siya, 'di ba ayun nga yung pangalan elastic. Imagine niyo yung rubber band kapag ini-stretch niyo siya, aabot siya dun sa breaking point niya, tapos mapuputol siya, 'di ba? So parang ganun din yung earthquake. Nag-a-accumulate siya nung nag-a-accumulate siya nung stress and then eventually magbe-break, dun mangyayari yung earthquake. Tapos katulad sa rubber band na parang after niya mag-break babalik siya dun sa original position niya, ganon din yung crust ng earth. Gusto niya rin pumunta pabalik dun sa original position niya. Pero hindi hindi siya babalik exactly doon sa state niya before nung earthquake. So yun yung ano, yun yung general idea ng elastic rebound. So ayun, yun pala yung nakalimutan ko kung ipa-discuss kanina. May plano ka pa bang balikan yung research mo na 'to? Ah, so far, actually parang pumapasok pa rin sa isip ko na mag-further studies related dun sa coastal, remote sensing din. This research in particular siguro I'll leave it dun sa mga kasi actually maraming nagtatanong sa'kin about this, research din and I'm very interested kung ano yung objectives din nila, to further this study. So I think kung meron man akong kung meron man silang questions about my research, willing akong, i-explain kung ano yung mga naging, processes ko behind this research or yung ano yung mga naging results and data dito sa research na 'to and willing akong i-share yun. Pero yung further studies, I leave it to the Tsaka guys ano, maganda 'to na research topic kasi ngayong Bohol itong na-uplift na area nung Bohol dahil sa earthquake, declared na siya as a National Geological Monument. So maganda siya pag-aralan geologically. So ayun, for anyone interested din reach out kayo kay Angela kung may mabibigay siya na advice sa inyo kung ano yung gagawin based on this research. So ayun, before we let you go Angela, ano yung mga ma-advice mo sa mga aspiring researchers na hindi pa natin nabanggit kanina? General advice sa aspiring researchers, so far, mag-explore kayo kung ano yung mga resources or opportunities na meron if kaya niyong makakuha ng funding from the government. So, kasi sobrang laking tulong din nito sa research ko and also, maraming datasets, available online din. So, I think explore yung mga resources online, as well as yung kailangan niyo kailangan niyo rin, ma-motivate yung sarili niyo to collaborate with the different agencies din. Kasi minsan magbibigay talaga sila ng data or also if yung hindi pa kayo sure sa research topic niyo,
minsan may suggest silang, magandang topic and then at the same time, alam niyo yung available na data na meron. So, it's very important na alam niyo yung mga options. And then if, naisipan niyo na if di niyo pa pala naisipan na i-pursue yung further studies, pero sobrang passionate kayo about it, ayun, isipin niyo lang na may mga ganitong, scholarships na available if gusto niyo talagang mag-pursue ng further studies. And then also, advice to aspiring researchers, nakaka natuwa ako to, collaborate, with people with different expertise na hindi lang engineering, but also with people na with different backgrounds din. Kasi mas marami akong natututunan sa iba-ibang, industries, sa iba-ibang colleges din, um, about the study. And then also, hindi lang nalilimit yung perspective ko, in an engineering, sense of way, but also yung the science behind it. Ayun, and last question, do you have anything to promote? So far wala akong, ah, gustong i-promote, pero gusto ko lang shoutout sa gusto ko lang, batiin yung, UP Department of Geodetic Engineering as well as yung UP-TCAGP. Also, di lahat ng mga tumulong sa'kin sa research or sa masters ko, DOST, RDT, also NAMRIA, PHIVOLCS, yun lang. Thank you. Ayun, so hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat kay Angela sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. Thank you so much. At maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.